So you know what's up no guys? Kuya Niel or Dark38 back at it again for this episode 3. Yan naman na. Pero yun nga no. Kung makikita nyo ang title ng episode 3 natin ngayon, it's called Technicalities. So bakit nga ba Technicalities, Kuya Niel? Well, basically mga kapatid ko, ilalandad ko sa inyo yung mga rules and regulations ng mga players na dapat nilang sundin para makapaglaro ng SMP o ng Crescent SMP natin. So yun no, hindi ko napapatagalin. Isang magandang araw sa inyong lahat. Let's go on with the video. So yun no, pasok tayo sa general rules para sa lahat. First rule para sa Crescent SMP. Una, syempre mag-enjoy ka. Diba? Naglalaro nga tayo ng Minecraft para mag-enjoy, magkulitan, tawanan, maka-experience ng mga nakakatawang bagay-bagay sa mundo ng Crescent SMP. Syempre Season 1. And syempre sa pangalawa, kung mag-e-enjoy ka, syempre you should respect the boundaries ng each other players natin. Doon papasok ang rule number 3, which is keep trolling on a low note. Small pranks and small jokes are permissible. Meaning, inaalaw namin yung pranks, inaalaw namin yung trolling, pero hindi dapat yung below the belt. Since syempre, ang mga kasama namin dito may mga bata, mga 12 years old and above. Ang pinakamabata sa amin si Solaris, which is 12 years old. Kaya fino-focus talaga namin yung hindi masyadong below the belt. Siguro ang pinaka below the belt na is yung nagnakaw si Kuya Niel ng mga gamit sa villagers sa village na sa ibang areas. Joke lang. Pero yun nga, pranks and trolling are permissible as long as it's not below the belt and kaya mong maging accountable sa kung ano man yung magiging consequences ng pranks na yon. Kung sakali mang papalitan mo yung gears niya dahil sa prank mong ginawa ngayon, you should do it. Dapat kailangan yan. Okay, next. Ito, technicalities lang naman to. Pero, bago ka mag-enter ng server, dapat tinitingnan mo muna yung announcement para makita mo kung ano yung agenda, kung may mga ganap bang roleplays, may mga ganap bang objectives para sa game night na yon. Kasi minsan nag-aalat kami or naglalaan kami ng isang araw or isang gabi na lahat kami maglalaro. Tapos may isa kaming objective or agenda. Hindi ko naman sinasabing hindi ka pwedeng magsarili, pero as long as or as much as possible, dapat hindi madi-disrupt kung ano yung objectives ng majority sa araw na yon. Kunyari, pupunta kaming Nether. Lahat kami pupunta kaming Nether para, alam mo yun, the more the merrier. Tsaka, mas nakakatawa kasi pag na-experience nyo lahat. Pag may namamatay, maraming namamatay dito, namamatay dyan. Tapos, mga kalokohan na ginagawa na nagre-resulta ng tawanan, ganun. Parang it's much more fun kasi that way. Kaya, ginawa ko tong rule na to. Then, the fifth one, ito, medyo technicalities lang to, pero sa server naman to. Bago magtayo ng tindahan sa marketplace, ang lahat ng players, magkakaroon muna tayo ng isang town hall. Ang town hall, ang mamamahala, or ang magsisilbing government natin para sa buong marketplace na yon. So, sa town hall, magkakaroon siyempre tayo ng mayor. Ang mayor ang bahalang mamahala
o paanong way niya gustong pamahalaan ang marketplace. Tama ba? Basta yun. Next, for the rules natin, isang marketplace rules. Syempre, ang first natin is to elect the mayor. Kung sino ang mayor for season 1, check nyo na lang. Next, sa marketplace, sa isang player, may 5 slot of items or specific item na pwede nilang ibenta. Kunyari, golden carrot. Tapos, snowball. Tapos, golden apple. Tapos, logs. Spruce logs, beech, oak logs, ganyan. Etc. Yung 4 na yun, magko-consume yun ng 4 na slot. So, may isa na lang ang slot. Ayun ang ibig sabihin sa 5 slots of item per person. Bali, sa 5 itatayo mong store, tigigisang item yun na pwede mong ibenta lang sa marketplace. Hindi ka pa pwedeng mag-exceed ng 6 items, pero pwede kang mas bumaba pa sa 5. Depende sa kung anong gusto mo. Next, sa rules ng pagbebenta sa marketplace, dahil si Kuya Niel ay nagbebenta na ng golden carrot, wala nang iba pang pwedeng magbenta ng golden carrot maliban kay Kuya Niel. And that's the example. Okay. Next. Ang currency na gagamitin ng server ay katulad ng currency sa halos lahat ng servers na ginagawa ng content sa YouTube. And ang currency nila is always diamonds. Siyempre may iba pa. Siyempre pwede kayong mag-barter o item sa service para sa item or service, vice versa. Or pwede kayong makipag-negotiation sa kung sino man yung ka-trade off nyo. Kayo nang bahala sa usap na yan. Pero ang main currency sa Crescent SMP is diamonds. Okay, papasok naman tayo o dadako naman tayo sa amendments para sa marketplace. Kasi medyo technical siya eh. So, papasok muna si Attorney Niel. Pasok, Attorney Niel! Okay. Pasok tayo sa amendments ng marketplace. Unang-una, Marketplace Executive Order Amendment 1 verse 1 of SMP 1. If the player have been proven that their store is not regularly stocked up, they will be given warnings of 1st to 3rd degree, which will then push through with a penalty that will result to seizing of the certain store by the elected mayor. Anong ibig sabihin nun, Attorney Niel? Basically, mga kapatid ko, pag nakikita ka ng mayor na hindi nag-i-stock up ng store mo at mas napapadalas yun, bibigyan kita ng first warning, second warning, at third warning bago magresulta sa penalty. Anong mangyayari pag binigyan kita ng penalty? Ibig sabihin nun, kung sino man ang mayor by that time, pwedeng kunin yung store mo nang wala silang babayaran. Oh my God. Mapupunta na yun sa town hall. Kuya Niel, paano pag nabigyan ako ng penalty? Paano ko siya makukuha ulit? Doon papasok, mga kapatid, ang Marketplace Executive Order Amendment 1 verse 2 of SMP 1. The seized store will be brought out in an event called Midwest
by the mayor that everyone can participate in. Ano ibig sabihin nun? So kunwari, na penalty ko si Ryuzet or si Hakori Drake, akin na yung store nila. Ngayon, para makuha nila yun, magbi-bidding wars tayo. May nakakaalam ba kung ano bidding wars? Meron. So baka wala o hindi nakakaalam kung ano ang bidding wars, ayun yung may isang product sa isang platform, tapos vote kayo, tapos pataasan kayo ng bid kung magkano yung product na yun. Basically, ganun ang mangyayari sa mga store natin. Para makuha mo yung store mo na ulit na yun, kailangan mo mag-bid ng mas mataas sa mga competitors mo na makikilahok during that bidding wars. Okay tayo? Okay. Pasok naman tayo sa Marketplace Executive Order Amendment 1 verse 3 of SMP 1. If a player won the bidding wars despite already having 5 stores, the player must choose one store of his or hers to give up, sell, or set up for bid war. Pakitagalog, Kuya Niel. Hindi ko maintindihan. Ganito lang yan, mga kapatid. Pag nanalo ka sa bidding wars, pero may puno na yung 5 slots mo na store, kailangan mong i-give up, mag-bidding wars ka ulit, or ibenta mo na ng directly sa taong may gusto nung store mo na yon. The rule of 5 slots only per player will always remain. Dapat 5 slot lang. Pag puno na yung slot mo, kailangan mo na mag-let down ng isa para fair sa lahat. Catch! Next tayo, mga kapatid. Marketplace Executive Order Amendment 2 verse 1 of SMP 1. You can share stores with other players. Pero Kuya Niel, paano yun? May 5 slots tayo. Paano na yung ruling doon? Dito papasok ang iba pang susunod na amendment, which is Marketplace Executive Order Amendment 2 verse 1.5 of SMP 1. If the player have shared the store, the mayor has to be informed of what type of combination this is, and the type of combination is as follows. Section A, business partners. Pag business partners kayo, sinishare nyo ang store na yon as a whole, meaning parehas kayong magko-consume nung slot na yon. Kunwari si Ryuzen at si Hakori Drake nag-combine sa isang store, parehas silang mamaminusan ng isang slot. Bali 4 na lang ang kanilang pwedeng itayo dahil parehas silang nagpo-profit doon sa store na yon. Bali parang 50-50 ganyan. Ayun ang Section A. Section B, Inventory Manager. Ito ang pinush ng lahat ng player kung sakali mang hindi nila kaya mag-stock up ng store kasi minsan maaaring busy sila ganyan. So what is section inventory manager ng section B? A store owner will allow a player, syempre isa lang, to restock and collect payments in his or her store for his or her own stake. The store owner will be the only one liable
for the store slot, i.e., the inventory manager or IM will not consume his or her store slots. So basically, ano lang to, parang employer-employee, ganyan. Employee mo yung inventory manager, siya ang mag-i-stock up ng inventory mo, siya ang magko-collect ng payments at ibibigay niya sa'yo. Pwede kanyang sakuran, ganyan. Ayun ang magiging role niya, no? Ikaw as a store owner ang magte-take responsibility sa store na yon, meaning ikaw lang ang mababawasan sa store slot dahil sa mata ng batas ng marketplace, siya ay trabahador mo lang. Okay tayo? Okay! And lastly, para sa ating amendments ng Marketplace, Marketplace Executive Order Amendment 3 verse 1 of SMP 1, a store owner can fully give up the store if the store owner wants to. Kung ayaw mo na sa tindahan na yan, pwede mo nang sabihin sa town hall or sa mayor at pwede na natin siyang i-demolish. Pero syempre, no refunds. Okay? Okay tayo. And for clearance, mga kapatid ko, General Executive Order, grinding of SMP1 rule out. Kasi meron tayong marketplace. Kuya, pag nagka-marketplace po ba tayo, dapat bibilin na natin yung mga items doon. Hindi na po ba tayong pwedeng mag-grind ng sarili natin? Ito ang mangyayari sa clearance, mga kapatid. Ayon dito, players can freely choose to grind items for themselves or buy them from the marketplace if available. So the player o ang player natin ay pwedeng mag-grind ng kanyang sariling items kahit na naibebenta ito sa marketplace. You have the freedom. Kung gusto mong i-grind siya, i-grind mo, most definitely go. Pero kung hindi, gusto mong bilhin, same rule. Gawin mo kung anong gusto mo. So, para sa mga magtatanong, paano naman kung meron ng item dun sa marketplace, pwede ko pa bang i-grind yun? Ayon sa rollout, sa clearance, yes po. Pwede po tayong mag-grind ng specific item na yun without worries. And that's all for the technicalities and rollouts para sa marketplace at sa rules natin sa loob ng Crescent SMP. Goodbye. So, yun no? Ngayon at alam nyo na kung anong rules at regulations natin sa Crescent SMP. Lalong-lalo na sa marketplace. Sana hindi kayo maglumihanan sa kung anong mangyayari sa mga susunod na episodes natin. And until then, this is Kuya Niel for Dark Wave 38. See you next episode. Goodbye.